hanggang sa naramdaman ko parang may kamay na humahawak sa kaliwang binti ko. Napakalamig nito kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Nang sumilip ako sa ilalim ng mesa ay tumambad sa akin ang itim na kamay na mariing nakakapit sa kaliwang binti ko. Sa gulat ko noon ay napatayo ako at muntik nang mapasigaw. Nagulat din sinabong at nato ay sa naging reaksyon ko ng oras na yon. Hindi ko rin nagawang makapagsalita kaagad dahil nang tingnan ko ulit. Yung ilalim ng mesa ay wala namang kahit na ano doon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, pero halos hindi ako pinatulog noong nangyari. At kahit na ilang araw na nakalipas ay hindi ko pa rin makakalimutan, Papa Dudut. Ay, sayang naman yung kikitain niya yan. Coding kasi. Basta ako, coding o hindi, kikitain pa rin. Hindi naman ba yung kasama mo kagabi? Baka hindi ka maniwala kapag sinabi ko sa'yo kung sino. Hindi mo nga, matitin ka pa eh. Sigurado naman mas tulungot pa sa coding yun. Kung may-ari mo malaking pwesto, tali pa ba? Hindi, tol. Ito nga ako. Ito kaya agad. Kahit wala pa akong ginagawa. Napabalik na niya ako mamayang gabi. Bumuro siya ng hapunan. Tapos, alam mo na. Seryoso, tol. Pang-apat mo na yan pag nagkataon. Baka mamaya, puro buhangin yan. O kaya mahuli ka ng asawa. Ipanuho mo talaga. Paano pag natin dito may asawa? Eh, kaya nga tagtuyot, di ba? Iwalan sila ng asawa niyang sinan. Pero patuloy pa rin ang padala ng pera para sa mga anak. Tapos, ang lakas pa ng kinikita niya sa pwesto niya sa talipapa. Sarap, tol! Ewan ko sa'yo. Pag ikaw talaga nagkasakit, hindi ka namin dadalawin sa ospital. Siyempre, maingat ata ako. Kasi, para maranasan mo na itong ginhawang naranasan ko ngayon. Tingnan mo hindi ko na kailangan sayangin ang kagapuhan ko sa pagkikita ng balon at mantikal. Sa araw-araw pa naman pagdala ko, malapit na ako magbuhang siliw sa balon. Alam mo to, kahit ano pa yung sabihin, di ko pa rin papatulan yung alok mo. Uy, teka, di kong ba yun? Oo nga, no? Tinitihan mo ako. Ang sigot na nililigawan What's up for you, mga guys? Anong maaalmusal natin dyan? Ito, may papandisan yung namatayan. Lalo na rin yung kape. Ano bang meron at meeting-meeting ka dyan? Na nga, mga tol. Sinagot na ako ng baby ko. Kami na! Baka naman ginugusta mo ng kape. Eh, paano galing Mirna? Para sa'yo yun Siyempre, kung ano ang gusto ng anak nila, yun ang susuportahan nila. Kaya kalma. Ako pa ba? Bigyan na natin yan. Sama mo sa lamay. Sila ulo. Hindi naman yung garapal tulad natin. Pero saan ba tayo mamaya? Sagot ko na kung saan lamay tayo pupunta. Yung maraming sigog sana May na ako sa maniat cornic lang. Hoy, Onyok. Nakakalimot kaya ang lamay yung pupuntahan natin. Hindi birthday yan. Pero teka lang bago magkalimutan. Yung nangyari doon sa huling lamay na pinuntahan natin. Hoy, Onyok. Ano nangyari sa'yo doon? Para ka nakakita ng multo. Ano yun? Nagparamdam na ba sa'yo yung nakaburol? Ayun, natahimik ang loko. Pero di nga, nakakita ka. Ano yung sinaba naman Huwag tayo magsakatan dito. Kwento mo na, Onyo. Alam mo kasi, meron din naman akong karanasan dyan. Bali, doon kasi sa huling lamay na pinuntahan natin. Eh, nagparamdam sa akin. Parang may bata din sa ilalim ng lamesa. Huwakan pa nga niya yung kaliwang binti ko Pero nung tingnan ko ulit, bigla na lang nawala. Eh baka naman kasi kuni-kuni mo lang yun. Ang bihira naman kayo. Kakapalotin ng horror yun Ano ka ba Natoy? Naniniwala ako kay Onyo. Naranasan ko na yun. Bago ko pa kayo makilala. May pinuntahan kaming lamay nun. Kamag-anak pa nga namin Tapos may sinabing pamahiin sa akin yung lola ko. Bawal daw mag-uwi ng kahit anong galing sa lamay dahil susundan daw ng malak. At yung malak na yun, baka kaluluwa pa ng patay ang sumunod sa'yo. At naniwala ka naman. Baka may entry ka rin dyan, Onyok. Huwag ka na mahiya. Yun naman. Hindi talaga ako naniniwala sa mga pamahiin na yan. Ano pa yan ng kopong-kopong.
Pero pagkatapos nung nangyari sa pinuntahan natin lamay, hindi na rin maniwala. Nakamahihilang sila lang. Basta ako, di pa rin naniniwala sa mga multo na yan. Hintayin mo, pakitaan ka, tapos kwentuhan mo kami. Sinasabi ko sa'yo, patibok mo sa ibaba, itatayo pag may nagpakitang kaluluwa sa'yo. Naku po, sigilan mo na yan. Kumain ka na nga lang. Mukhang nalilipasan ka na eh. O baka naman napaspas ka na ng hangin sa pagmumotor mo papunta rito. Basta. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Oh, mga tol. Ito na nga't mainit-nit pang impormasyon ng alak ko mula sa ating gubit. Ang puro lang daw. At may kaya yung pamilya. Kung ako makakapagmukbang na naman tayo na ito. Sige, kita-kit ko na mamaya. Iuwi ko na itong natin ng pandesal. Namansan dito, mamaya merienda. Ang iba ako talaga kahit kailan, Ocho. Papadudot, hindi ko inaasahang bata pala ang nakaburol sa lamay na pinuntahan namin noon. Hanggang alas 8 ng gabi nang makarating kami roon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko nang silipin ko yung bangkay ng bata sa loob ng kabao. Ang ibalik kasi ang tingin ko sa ibang direksyon ay may nakita kong bata na kawangis ng nakaburol. Sa pagkakataong yun, kahit na ilang kurap na ang ginawa ko ay hindi talaga nawala yung bata sa paningin ko. Ilang araw din naging naman ang isipan ko ang nakita kong yun. Naapektuhan na rin pati ang pagtulog ko na hindi naman nangyayari noon kahit palagi kaming pumupunta sa mga lamay. Isang linggo matapos ilibing yung bata ay nakita ko na naman ang kawangis nito na parang bang sinusundan ako. Pauwi na ako ng oras na yun mula sa magkapong pamamasada at inabot na rin ang gabi sa kalsada. Aharurot na sana ako noon nang biglang sumigaw yung bata para makisaka ay papadudot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mapagtanto ko na hindi naman pala multo yung batang nakita ko. Nang tanungin ko siya ay nalaman kong katambal niya raw yung ibinurol. Nagkataon pang nasirang bisikleta niya nang madaanan ko at naghihintay na lamang siya ng dagang tricycle para makauwi. Pero hindi ko lang maunawaan ay paulit-ulit ang masamang panaginip ko tungkol sa isang kaluluwa na hindi ko alam kung kanino at kung bakit patuloy ako nitong ginugulong. Nang panahon din yun, papatuloy, ay may isang malaking problemang dumating sa pamilya namin. Nasangkot kasi sa isang investment niya ang panganay kong kapatid. Kaya napilitan siyang isanla ang maliit naming bahay para mabayaran ang mga atraso niya. Dahil sa mga nangyari, sinubukan ko bang umakit bukod sa pamamasada ng tricycle. Pero hindi pa rin yung sapat para makaipon ng perang pantubos sa nakasandang bahay namin. Pansamantalang nakitira sa tiyahin namin si Kuya, yung bunsong kapatid ko naman ay best spacer sa hayan kaya hindi nito problema ang uuwian. Ako naman ay nakituloy muna kinapo dahil siksik ko. Tapos kung nang ginagamit ko kapag nagpapadala ko sa amin, ay doon ko siguro transfer para pumili na Nakakatawa! Nakakailaw! Dear MOR! Dear MOR, sa mundong ginagalawan natin ngayon na pinagaharian ng social media, mahirap malaman kung alin ang totoo at kung alin ang hindi. Minsan pa, sinasadya ng mga nakakasalamuhan natin na magtago sa ating pagkatao. Isang mainit at magandang tanghali sa inyo, Papa Dea, at ganoon na rin sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga pala si Shelly, hindi ko tuloy na pangalan. Actually, lahat ng pangalan ng tao sa kwento ko ay pinag-tunay. Masyadong sensitibo itong kwentong ibabahagi ko, kaya hinarapan kong baguhin ang ilang detalye. Ang sistema ko, Yesaya,
sasakyan ko sa hirap.